Nandito na ako. Ah, Yota! Yung kanina, sorry ha. Po? Kadalasan, ayaw makipag-usap ng isa sa kapamilya niya pagkasama ang kaibigan niya. Ano ba naman to? Alam ko pag ganyang edad. Hindi. Bakit Okay lang naman po. tinawag pa kita eh? Salamat sa pagkain. Ano ba? Patapusin niyo akong kumain. Hoy, kayong dalawa! Pwede ba? Huwag niyong guluhin ang kuya niyo. Gawin niyo po uli yung airplane! Sige na! Hindi na kayang gawin ni Papa. Gusto niyo po ako na lang? Okay na, wala ka namang kailangan gawin, Yota. Ay, nako. Salamat po. Yung narinig ko kanina, paulit-ulit yung nagre-replay sa isipan ko hanggang ngayon. Dapat matigil ang ingay na yun sa isip ko, kundi lalamunin ako nun. Huwag kang mag-isip. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Kasi may mas bata akong kapatid na lalaki at babae. Ang kukulit nila at gusto nila lagi silang masusunod. Nung isang araw, pinag-uusapan ko anong kakainin ng hapunan. Biglang sinabi ng kapatid kong babae, pasta. Yung kapatid ko namang lalaki, curry. Walang may gusto magparaya, kaya ginawa ko. Mga bata pa kasi yung kapatid kong lalaki at babae, kaya laging maingay sa bahay namin. Di, kanina ka pa pala nandito? Oo. Pero gusto ko ring tumunganga. Kapag mas lalo kong iniisip na totoo ang mga yon, mas lalo ko na pagtatagpi-tagpi ang mga sinabi niya. Pero kahit na totoo ang naisip ko, nasa lugar ba ako para makailam sa kanya? Kapag may nagsabi sa akin na okay lang naman talaga siya, tama lang ba na mag-alala ako? At manghimasok ako sa buhay niya? Makinig ka, Koyuki. Nagpasya kaming dalawa ng papa mo na mag-divorce. Alam ko, hindi naman sila katulad ng sweet na couple na napapanood sa TV. Hindi perfect ang relasyon nila at nag-aaway sila minsan kapag wala ako. Alam ko naman yun. Alam ko ang lahat ng yun. Pero kahit na ganon, close naman kaming dalawa ni Mama. Tapos panatag din ako dahil alam kong mahal ako ni Papa. Ang akala ko talaga sapat na yun para hindi sila maghiwalay. At na magiging okay ang lahat. Ano ba ako para kay Papa? Okay lang sa kanya kahit wala ako. Ang baduy ng lalagyan niya ng tubig, nakakatawa. Tumigil ka nga, Manatsu. Wala akong kinabibilangan na grupo. At pakiramdam ko hindi ako magiging kabilang kahit na saan pa ako magpunta. Oo nga pala ko yun. Bakit pa ayaw na ayaw mo kay Igarashi? Nakakaawa siya. Parang manhid ako kasi hindi ko masabi sa ibang nararamdaman ko. Natatakot ako. Na baka wala naman talagang pakailamang iba sa akin. Okay lang sa kanilang nandyan ako o wala ako sa tabi. Dahan-dahan, yun ang pumasok sa isip ko at dumurog ng puso ko. Naaalala ko, mas malungkot ako noon kapag may kasama ako. Hindi naman ako si Yota. Magkaiba ang sitwasyon naming dalawa. Anong oras matatapos ang club niyo ngayon? Magkaiba ang tamang sagot para sa akin kumpara sa tamang sagot para sa kanya. Pero kahit ganun, parang naiintindihan ko. Ito na! Yung pakiramdam na kahit may kasama ka, malungkot ka kasi hindi ka kabilang sa kanila.
Si Koyun. Siguro mga parehong oras ng uwi nating lahat. Muntik na. Huh? Koyun. Pasensya na. Maraming salamat Nakita ko yun. Siguro mga parehong oras ng sawi. Ano kayang ibig sabihin nun? Siguro mga parehong oras ng uwi natin. Sorry, typo, lol. Kasi, bago ko pa maayos yung typo, nahulog ko yung phone ko. Pagkakita ko, nasend na pala. Nagtaka ako, naisip ko anong klaseng typo yun. Hindi kasi talaga ako magaling sa pagtatype sa phone. Madalas may typo. Lala, Lolo, agad akala ko ba papa lang? sorry na pasama ka tuloy sa akin. Ano ka ba? Okay lang? Siya nga pala, divorced ang magulang ko. Huh? Madalas ako lang mag-isa pag uwi ko. Kung wala kang gagawin, pwede bang samahan mo ako paminsan-minsan? Magpalipas tayo ng oras. Matutuwa ako kapag sinamahan mo ko. Totoo yun. Ang bait mo naman, Koyun. Hindi Makitid ang utak ko at magagalitin din ako. Hindi yun totoo. Basta para sa akin, mabait ka talaga. Sorry. Pero pwede bang makinig ka sa akin kahit sandali lang? Sige. Alam mo ba, mula nung namatay si Mama, sobrang naging busy na ni Papa. Madalas na lang siyang wala. Hindi siya makapunta sa kahit anong event ko sa school. Sinusubukan kong wag isipin yun lalo na kapag nagpupunta ang mga magulang sa school para mag-observe sa klase. Tapos, Hello, Yota. Nice to meet you. Ang tangkad mo naman. Siya nga pala si Akari. si Papa, ipinakilala niya ako sa mama ko ngayon. Pasensya na. Mahihain lang talaga siya. Yota, di mo naman kailangang pilitin. Naku, paano ba to? Si Mama, sobrang bait niya sa akin. Kaya lang, Akari! Na-approve yung paternity leave ko. Talaga? Hmm, Buti naman. nakapagpaalam na rin ako. minsan iniisip ko, talaga bang kailangan pa nila ako? Pakiramdam ko, ako lang naiiba sa pamilya ko. Na para bang hindi ako kabilang sa kanila. Alam ko makasarili ako. Pero di ko mapigilan na ganun ang isipin. Tinatakasan ko yan. Yota, huwag mo sisihin ang sarili mo kung ganun ang nararamdaman mo. Ramdam ko kung gaano kasakit yan sa kanya. Ano ba naman ako? Bakit ganun ako mag-isip? Bakit ko ba iniisip ang bagay na yon? Habang mas sinisisi mo ang sarili mo, mas lalo mong ayaw sa sarili mo. Galit ka sa sarili mo, di ba? Kahit natakasan mo ang sitwasyon mo, hindi mo matatakasan ang sarili mo. Ang galing mo, Koyun. Dahil nabasa mo ako. Ha? Koyun, umiiyak ka! Huwag ka mag-alala. Ganito ang nangyayari kapag hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ha? Lagi itong nangyayari. Ha? Naiinggit ako kay Yota, iba siya sa akin. Iba ang kasarian, pangangatawan at ugali niya sa akin. Ang akala ko dati, mabait si Yota dahil malakas at matibay ang loob niya.
Pero kung yung kabaitan niya galing sa lungkot, siguradong napakasakit nun. Yota, hindi mo kailangang maging mabait. Kaya, huwag mong sisihin ang sarili mo.